To tutorial kung paano magtono ng RD. Meron tayong tatlong step. So step 1, dito tayo sa high speed. Kailangan itong pulley na ito nakatapat siya dito sa pinakamaliit na gear niya. Kung makikita nyo mga kabisikleta, hindi siya nakatapat kaya i-adjust natin yan. Yung high na tornilyo ang gagalawin natin mga kabisikleta. Yan, kung makikita nyo nakatapat na itong pulley na ito dito sa pinakamaliit na gear ng sprocket natin. Okay, proceed naman tayo sa step 2. Dito tayo sa low speed. So dito dapat kapag tinulak nyo yung RD, itong pulley na ito dapat nakatapat siya doon sa pinakamalaking gear ng ating sprocket. Ayan, kung makikita nyo hindi siya nakatapat mga kabisikleta. Ang gagalawin naman natin dito ay yung tornilyo na para sa low speed. Ayan, kung makikita nyo tutok na yan. Pantay na pantay doon sa pinakamalaking gear ng ating sprocket. Sa ganyang paraan mga kabisikleta, hindi lalabis o hindi kukulang ang pag-shift ng ating RD. Nakatono na yan. Pero ano nga ba yung ating step 3? Dito sa step 3 ay yung ating cable. Pwede nga nakatono yung ating RD pero yung cable naman natin ay malubay. Hindi siya nakabagting. So dapat nakabagting yan. I-adjust nyo dito. At pwede din namang dito mga kabisikleta. Pipihitin nyo lang to. So yun lang. Sana ay nakapagbahagi ako ng konting kaalaman sa inyo mga kabisikleta. At kung hindi pa kayo nakapollow, baka naman. Kung pang disc brake ang iyong rim at gusto mong magpalit ng drum brake, pwede yan mga kabisikleta. Basta thread type ang iyong rotor. Follow for more kabisikleta. Paano nga ba malalaman kung aluminum ang frame ng isang bike mga kabisikleta? Yung iba kasi ang basihan lang ay yung gaan. Kaso nga marami nang lumalabas ngayon na carbon steel. Magaan na rin kasi yung carbon steel mga kabisikleta. Meron akong tatlong tips upang malaman kung aluminum nga ba ang frame. Yung tips number 3 ang pinaka the best. Tips number 1 ay yung pitik method mga kabisikleta. Kapag pinitik mo kasi ang steel na frame, tumataginting yan. Kapag aloy naman ang pinitik mo, flat lang ang tunog mga kabisikleta. Ito ang comparison. Para sa ating tips number 2 ay yung magnet mga kabisikleta. Dumidikit kasi sa magnet yung steel. Sa aluminum ay hindi mga kabisikleta. Pero kung gusto mo namang malaman sa isang tingin lang kung aluminum nga ba ang isang frame, ito ang tips number 3 mga kabisikleta. Tumingin ka lang dun sa dulong bahagi ng frame, yung malapit sa pinagkakabitan ng rim na panghuli. Kapag nakita mong makapal yan, aluminum yan mga kabisikleta. Ayan, kung nakikita nyo makapal po yan. Ito aluminum din. Kapag steel kasi ganito kanipis mga kabisikleta. Ayan, steel po yan. So yun lang for today's video. Follow for more kabisikleta. Paano nga ba alisin ang bengkong ng rim mga kabisikleta? Ayan, kung nakikita nyo masyadong nahigit yung sa parting kaliwa. Kaya ang gagawin natin, hihigpitan natin itong parting kanan. At ang hihigpitan nga natin dito ay yung mga rayos na nasa kanan. Depende sa laki ng gewang mga kabisikleta kung gaano kadami ng rayos ang hihigpitan mo. Daliri nga lang ang ginamit ko na guide dito mga kabisikleta. At kung hindi pa rin nadala sa higpit mga kabisikleta, ay kailangan mo namang luwagan yung mga rayos na nasa parting kaliwa mga kabisikleta. Para hindi ka malito kabisikleta ay uulitin ko. Ang example ko dito ay yung parting kaliwa ang masyadong nahigit at yung sa kanan naman ang kulang sa higit kaya nagkakaroon ng bengkong mga kabisikleta. Kaya kinailangan kong higpitan yung mga rayos na nasa parting kanan para maging balanse ang higit at mawala ang bengkong mga kabisikleta. Pero uulitin ko ulit na kapag hindi na kinaya sa higpit ay kailangan mo namang luwagan yung nasa parting kaliwa. Hanggang dito na lang ang video na ito mga kabisikleta. Alam nyo naman palagi tayo nagsishare ng mga konting kaalaman. Dahil ang kaalaman ay sinishare talaga yan mga kabisikleta at hindi yan sinasarili. Maraming salamat sa inyong suporta. Follow for more. God bless mga kabisikleta. Huwag kang maglalagay ng sobrang lagkit na grasa dito sa poles ng sprocket. Kung maglalagay ka man ay yung malambot na grasa lang at yung hindi masyadong malagkit. Pumunta ka sa comment section para malaman mo ang dahilan kung bakit. At sa mga nakakaalam ay i-comment nyo na kung ano ang dahilan. Ito may dinala sa akin. Kapapalit lang daw ng bearing pero alog agad. Ganito ang mangyayari mga kabisikleta kapag matagal nang basag yung bearing ginagamit pa rin ang ginagamit. So ang tendency niyan magkakaroon ng damage yung ating kuno. Ayan kita nyo sobrang lalim ng kinayod So ang ginawa dito ng may-ari i-bearing lang ang pinalitan. May damage na yung kuno. Kaya ang nangyari, nabasag lang din yung bagong bili niya na bearing. Sigurado may damage na rin yung ball cap nito mga kabisikleta. Ayan
Kung makikita nyo, may lamat na. May bitak na din yung ball cap nito. Kaya papalitan na rin natin yan. So ito yung mga pyesa na ipapalit natin. Mga ball cap, tsaka yung mga ball bearing o yung bulitas. Tapos yung kuno. Lagyan muna ng grasa yung loob ng hub para may protection sa tubig. Para hindi ito kalawangin mga kabisikleta. Saka natin ilagay yung ball cap. Martilyo na nga lang ang ginamit ko dito mga bisikleta. Okay lang naman yan. Hindi naman masyadong maselan tong pyesa na to. Tapos grasa ulit. Grasa muna mga kabisikleta bago natin ilagay yung bulitas. Para pag nilalagay natin hindi malalaglag at hindi tayo mahirapan. Tandaan nyo lang mga kabisikleta na 9 na bulitas ang kailangan nating ilagay. Hindi po applicable sa ganitong hub ang sealed bearing. Kaya wag nyo na pong lagyan ng sealed bearing yung mga ganitong klase ng hub. Dahil yung sealed bearing po ay kailangan ng bushing sa gitna. Pag wala po yung bushing sa gitna, so mababasag din po yun at masisira lang din. Meron po talagang hub ng bike na para lang sa sealed bearing. Dito nga mga bisikleta ay bagong axle na din ang aking ilalagay. Kuno. Mas maganda mga bisikleta, lagyan din ng grasa yung thread ng ating ihe. Ayan, spacer at yung nut. Okay. Saka natin ihigpitan gamit yung cone spanner. Okay. Ngayon, ipasok na natin tong axle na to. Then, kapag naipasok na, yung isa namang kuno, ang ilagay natin. Ayan. Siyempre, yung nut ulit, higpit gamit ng cone spanner. Ayan mga kabisikleta, sobrang lumoy, walang kalog-alog, smooth. Ito ang tips para makatipid mga kabisikleta. So ito yung brake pad. Kapag nagpreno kayo, yung brake pad nauubos yan. Kapag nauubos yung goma, lalabas yung bakal niyan sa loob. Kaya kapag nagpreno ulit kayo, tatama yung bakal dun sa rim nyo na alloy. Alam naman natin na mas matigas yung bakal kaysa sa alloy. Kaya mangyayari, makakayod yung alloy na rim at ninipis. Ganon ang nangyari dito sa rim na ito. Tingnan nyo, yupi-yupi na. So yun na nga mga kabisikleta, para makatipid, i-check lagi ang preno kung okay pa ba. Mas mabuti nang bumili ng preno, 20 pesos lang yan. Kaysa bumili ka ng rim, mahalang rim. Tapos syempre, ipapare-align mo pa yung rayos, babayad ka pa ng labor.